Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Awit, chapters 110 to 111. Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, "Maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Magmula sa dakong Zion ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo ay sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway, magmula sa mga bundok lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi hinding-hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Si Yahweh ay naroroong nakaupo sa kanan mo, at kapag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupig. Siya ay hukom na hahatol sa lahat ng mga bansa, sa labanang walang poknat marami ang malalagas, sapagkat ang mga hari lulupigin niyang lahat. Sa bati sa lansangan itong hari ay iinom at sisigla ang katawan, sa lakas na tataglayin matatamo ang tagumpay. Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh tunay napakadakila, mga nalulugod sa kanya lagi itong inaalala. Lahat niyang gawa ay dakila at wagas, katwiran niya hindi magwawakas. Hindi maaalis sa ating gunita, si Yahweh ay mabuti't mahabaging lubha. Ang sa kanya ay gumagalang pagkain ay sagana, pangako ni Yahweh ay di nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay, nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo at matapat. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan. Ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simula ng karunungan, taong masunurin pupurihing lubos, purihin ang Diyos magpakailanman.